Habang papalapit ang Pasko, kaliwat kanan na ang mga namimili ng mga panregalo. Pero ang iba, mas gusto raw makatanggap ng pera. Cash o gift nga ba ang mas magandang makuha? Pulsuhan natin po yan sa Barangay Saksi ni Jamie Santos. Abalang-abala sa pamimili para sa Pasko ang mga inabutan namin ngayong araw sa Divisoria sa Maynila. Meron ang hanap, pang-exchange gift o pangregalo sa mga inaanak at mahal sa buhay. Ako po kasi gusto ko yung magagamit po ng bata. Damit po. Pero silang mga laging nagre-regalo. Ano naman kaya ang gustong matanggap ngayong Pasko? Cash na lang po. Kasi po mas maganda po kapag cash, mas ano po, kasi po kapag like sa online po, mali po wala po akong load, paano po ako makakabili? Cash po, pantutulong ko sa nanay ko. Sapatos lang. Kasi kailangan ko po pag nag-a-apply pa. Ang iba naman, hindi material na bagay ang wish. Para sa akin po, yung health na lang po kasi po para po sa ano po namin, yun na lang po. Para sa family. Nga po. Healthy lang po yung mga anak ko. Okay lang po yun. Daing naman ng ilang tindera, matumal pa raw ang bentahan ngayon. Siguro, so dami nangyayari ng kalamidad, sobrang nahihirap na rin yung mga ibang tao na mamili. Doble ingat din daw sila para di masalisihan ng mga nagbabayad gamit ang peking pera. Kung sila raw ang papipiliin, mas gusto pa rin nilang ipambayad ang mga lumang pera at hindi yung bagong polymer bill. Kasi ngayon, yung bago, iba parang parehas din yun yung peg, medyo makintab na talagang makinis po. Yun. Kaya mahirap din po tumanggap ng ganong halagang 1,000. So kung may magbayad po sa inyo ng bagong pera ngayon, yung 1,000 na bagong Agila. Tatanggapin niyo po ba o mas gusto niyo pa rin yung lumang pera? Yung dating pera. Kasi po, Pero malalaman mo naman yung agila kung totoo. Ano naman yun, wala naman di man siya peke ngayon. pero kailangan nilang masanay sa polymer banknote. Ayon kasi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, naghahanda na sila para ilabas ang serye ng First Philippine Polymer o FPP banknote na anila ay magkakaroon ng smarter, cleaner, and stronger features. Masusundan na ang 1,000 peso polymer banknote na inilabas sa sirkulasyon noong April 2022. Nilinaw din naman ng BSP sa kanilang online post na mananatili sa sirkulasyon ng paper banknotes o yung mga lumang perang papel. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mahigit 1,000 foreign POGO worker ang hindi pa nag-a-apply ng pag-downgrade na visa sa gitna ng napipintong pagbabawal sa mga POGO sa bansa. Ayon po yan sa DILG. Inatasan na rin ang mga lokal na opisyal na magsumbong sakaling may magtayo ng POGO sa kanilang nasasakupan. Saksi, si Ivan Mayrina. In-inspection kanina ng lokal na pamahalaan ng Kawit, Cavite ang POGO Hub na ito na isa sa mga nagtigil operasyon alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos na wala ng POGO sa bansa sa 2025. On December 15, 10 o'clock a.m., we will personally lead the closure of the POGO Hub. Wala pong meron ng may lisensya pagtuntong po ng January 1, 2025. So, kung meron pa dyan magsasabing sila ay nagpapatuloy na maghanap buhay or ng kanilang operation dahil meron silang valid PAGCOR license, hindi po totoo yun. Sa tala ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, 42 internet gaming licensee at 18 service provider ang may lisensya na ideklara ni Pangulong Marcos sa kanyang zona na tutuldukan na ang mga POGO. Ngayon, 7 na lang ang natitirang nag-ooperate. Kanselado na lahat ng lisensya pagsapit ng December 15 sa darating na linggo. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, lahat na mag-ooperate ng walang lisensya, huhulihin. Inaasahan na raw na sa tuloy ang pagbabawal sa mga POGO. Susulpot ang mga guerrilla POGO o mas maliit na mga operasyon. Mahigit 100 rogue POGOs ang tinitingnan ngayon ng PAOC. Mga dating POGO workers yan na nagsama-sama tapos gumawa ng maliit na POGO hub o POGO operation sa isang bahay. Pwedeng ito ay sa isang apartment, pwedeng sa isang resort. 4 na ganitong operasyon ang tinatrabaho ng PAOC. Meron sa Mimaropa at meron din sa isang resort na pag-aari umano ng isang opisyal sa Gawing Norte. Ang nagsumbong daw, LGU. Nireport po niya na
merong papasok sa kanya na grupo ng mga Chinese, about 1,000 of Chinese, na dala-dala na yung gamit nila. At inimbak na yon sa isang lugar at pinasakay ng local government, nagplano sila. So, nakuha na nila sir yung mga gamit, nandun ngayon sir sa kanila. At ibig sabihin talagang lumalayo na sila sa Metro Manila. Aatasan ng DILG ang mga local chief executives sa bantayan ng kanilang mga lugar para matiyak na walang illegal na pogo na makapag-ooperate sa kanilang nasasakupan. At kung hindi, maaari silang sumabit at makasuhan tulad na nangyari kay dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon pa sa DILG, mahigit 1,000 foreign pogo worker ang hindi pa nag-a-apply ng pag-downgrade ng visa. 20 Filipinas who are pregnant with pogo workers, where their husbands were repatriated back to their countries and are applying to come back here. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Petition for bail ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo submitted for resolution na. Para yan sa kasong qualified human trafficking na kinakaharap niya dahil sa pagkakaugnay umano sa pogo sa Bamban-Tarlac. Ayon sa abogado ni Guo, halos 3 buwan nang nakadetain si Guo sa Pasig City Jail Female Dormitory. Kaya nasa stress umano ang dating alkalde sa posibilidad na magpasko sa kulungan. Hinihintay nila ngayon ang desisyon ng korte kung ipagkakaloob ang petisyong makapagpiyansa. Kinumpirma rin niya na dumalo si Guo sa pamamagitan ng video conference habang nakapiit sa Pasig City Female Dormitory. Department of Agriculture nais ibalik ang dating kapangyarihan ng National Food Authority para mapababa ang presyo ng bigas. Sa pagdinig sa Kamara, iminungkahi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kung mayroon lang kapangyarihan ng NFA, maaari sanang ibenta sa mga mamimili ang humigit kumulang na 6 na milyong bags ng bigas na buffer stock ng NFA. Pwede raw itong mabili sa halagang 29 to 30 pesos kada kilo. Tinanong naman ng isang kongresista kung maaaring magkaroon na lang ng executive order ang Pangulo para mai-release ang bigas. Ayon sa DA, kukonsultahin nilang legal department nila ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Niratify na ng Senado at ng Kamara ang pinal na bersyon ng panukalang mahigit 6 na trilyong pisong national budget para sa 2025. Pirma na lang po ng Pangulo ang kailangan para tuluyan na itong maging ganap na batas. Saksi, si Mav Gonzalez. May mga tumaas, meron ding bumaba ang alokasyon matapos lumusot sa Bicameral Conference Committee ang 6.352 trillion peso na panukalang 2025 national budget. Kasama sa mga nadagdagan ang pondo ang DPWH, Department of National Defense, pati ang Kamara at Office of the President. Pero sa sektor ng edukasyon, nasa 45 billion pesos ang nabawas sa DepEd, SHED at SUCs. Bago maipasa ang budget sa BICAM, nagkaroon ng mahabang diskusyon sa pondo para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Inalis sa bersyon ng Senado ang pondo para rito. Pero sa BICAM, ibinalik ang pondo pero mas mababa ang ibinigay. 26 billion pesos ang aprobado sa BICAM mula sa orihinal na inilaan ng Kamara na 39 billion pesos. At pwede na rin itong magamit, hindi lang ng mga kongresista, kundi pati ng mga senador. Nilinaw natin yung mga guidelines para dito kasi dati ito ay sa House initiative lamang. Pero bilang co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay meron ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. Ang tama po ba, 21 billion para sa House and then 5 billion for the Senate? More or less, ganon. We can have arrangements now with the Senate. We're looking forward to them. We were supported by the Senate. Pero giit ni Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe, ang pamamahagi ng ayuda depende pa rin sa pangangailangan ng nasasakupan. Nasa ilalim din ng DSWD ang pondo. Inalis naman sa BICAM ang 74 billion peso subsidy para sa PhilHealth sa 2025. Naging kontrobersyal kasi ngayong taon ang paglilipat ng PhilHealth ng sobrang pondo nila sa National Treasury. Ayon kay Poe, may 600 billion pesos na reserve funds ang PhilHealth at kailangan muna itong magamit. Ang pondo naman ng Office of the Vice President na natili sa 733 million pesos. Hanggang sa huli, wala na raw formal o informal request ang OVP na dagdagan ang pondo nila. Meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President na tumulong pa rin. Meron silang social
services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan at yun nga yung sinasabi ko noong umpisa pa lang, capacitated pa rin sila. Reaksyon naman dito ni Vice President Sara Duterte. We do not expect anything about the budget of the Office of the Vice President anymore. And I've been saying that dahil not the problem of the Philippines is kahirapan, kagutuman, corruption, and all the other peace and order issues. But it is clear right now that they consider me as the problem already. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. May oportunidad ang mga nurse, nursing assistant at caregiver para magtrabaho sa Denmark na may kalakip pa raw na scholarship. At may mga opening din para sa iba't ibang manggagawang Pinoy sa Croatia, sa Singapore, pati na sa Slovenia. Saksi, si JP Soriano. Ilang linggo na lang gagraduate na sa kursong caregiving sa isang TESDA accredited school sa Quezon City, sina Alpha at ang dating nursing aide na si Trisha. Kailangan nila ito para makakuha ng National Certificate 2 o NC2 na requirement para makapag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Louder. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kasabay ni Alpha na nag-aaral ang caregiving ngayon ang kanyang asawa dahil ang plano nila magtrabaho sa ibang bansa at kalaunan doon na manirahan para sa bubuuing pamilya. For me, it's better sa abroad. And then money-wise and syempre culture-wise, parang gano'n. Mas better sa akin in the long run po. Si Trisha naman, may trabaho nang nag-aantay sa UK bilang caregiver sa tulong ng kanyang inang doon na rin nagtatrabaho. Since meron na po akong background or idea, na-enhance po siya dito sa Asia. Ang mga kagaya nila ang kakailanganin ng mga bansang Croatia, Singapore, Slovenia at Denmark na nagsabi na sa Pilipinas na mangangailangan ng mga Pilipinong caregivers. Sa Croatia, halimbawa, nasa 800 euros o halos 40,000 pesos ang basic at minimum wage kada buwan para sa 8 oras kada araw na trabaho. Di pa kasama rito ang overtime pay at iba't ibang benepisyo. Ang Denmark pumirma na rin ng Joint Declaration of Intent kasama ang Pilipinas. With Denmark, may opportunities for, of course, nurses, nursing assistants, at saka yung similar to caregivers. So, pero ang maganda, merong posibilidad ng scholarship o pagpapaaral. Bukod sa nurses at caregivers, kailangan din daw ng Croatia ng 3,500 na Pilipinong manggagawa para sa kanilang hospitality at tourism sector. Para makita ang mga trabahong ito, abangan daw ang mga posting sa website ng DMW at pumunta sa approved job order section. Paalala naman ng DMW sa mga gustong mag-apply. Wag ho kayo magbabayad ng 300,000 o 1,000,000 para lang mag-abroad. Sinasabi ko na ho sa inyo, illegal yan pag ganyan yan. Para sa GMA Integrated News, ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.